Magandang araw muli sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan. Ako po muli si Teacher Vlad. Ito po ang ating podcast, ito po ang Tambayan, ito po ang Talakayang Makabayan. Mapalad po natin ngayong araw nito. Kasama po natin ang isang batikang aktivista, ating kongresista. Tambayan, may interview natin, no? Alam mo, may init na issue ngayon, ano? Kahit sa kabila ng umulan. Issue po ng impeachment at mga nagaganap sa Senado. So, kasama po natin ngayon si Samang Bong Palatino. Okay. At yun nga, kasama natin si kasamang Mong Palatino. At nakalimutan ko, kasama rin natin siya sa bagong Alyansa Makabayan. Mong? Hello, Teacher Vlad, at sa ating mga kababayan nakikinig. Welcome po sa Tambayan, ang podcast ng bayan. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating podcast at YouTube pages. Ayan, maraming salamat, Mong. Maraming salamat, no? Mong, ang presidente, talagang yung mga nagaganap sa Senado ngayon, no? Mga hulihan, yung usapin ng mga pagkakandong sa mga fugitive. Pwede ba bigyan mo ng konting background yung ating mga kababayan? At ano kaugnay ito sa impeachment? Ngayon po, June 2, latest episode ng Senate drama. Kasi 2 weeks ago, may tumakas. Last week, may nag-walkout. At ngayon naman, merong nag-boycott. So, talagang aktibo ang Senado, pero aktibong walang ginagawa. Hostage ang Senate work ng bangayan, ng away ng mga mambabatas. Syempre, ang punot dulo nito ay gustong pagtakpan, no, yung pananagutan, umiwas sa pananagutan at harangin yung panawagan ng tao para sa katotohanan at hustisya. Nabanggit mo, yung usapin ng pananagot, tala na natin, pag-usapan sa Senado, isang buwan mula ngayon, sa July 6, so yung unang araw ng impeachment, no? Bigyan mo nga ng konting background yung ating mga kababayan. Ano ba yung sinasakdal ng ating Pangulo? Yan yung gusto kong tumukin kanina na talagang ready to walk out. Oh, yun. Yung mga majority ngayon, ready to boycott, ready to allow the escape of a fugitive para makuha nila at manatili sa kanila ang leadership ng Senado para sa simula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, kontrolado nila ang Senate. Mahalaga po kasi ang control sa Senado. Sila ang magdidikta kung kailan magsisimula ang impeachment trial, hanggang kailan, ano ang rules para sa presentation ng evidence, ano ang pwedeng ipakita sa publiko. Malay natin, ang mga malalakas na ebidensya ay executive session. O hindi buksan yung mga records from BIR, from banks, saka from Money Laundering Council. Yan po ang gusto nilang matiyak na ang impeachment ni Sara Duterte ay hindi hantong sa hatol na guilty. So, maliwanag, talagang hindi totoo na independent itong mga senador na ito, no? Tama ba ako? Marami sa mga aliado ni Duterte ay kabilang sa Senate majority. At itong Duterte Black, ito ang malaking bilang sa majority ngayon na nais makontrol ang Senado para harangan itong paglalahad ng katotohanan at itulak yung panawagan para sa pananagutan at hustisya. Sabi ng iba, bakit panay Duterte lang ba? Alam natin, mag-iisang taon na yung speech dati ni BBM na mahiya naman kayo, no? Totoo ba yun? Si Teacher Vlad at saka ako po at saka mga leaders ng bayan, kasama tayo sa nag-file ng impeachment laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Binasura ito ng kanyang mga aliado sa Kongreso, pero hindi po ibig sabihin na tapos na yung laban. Natitiyak natin na tuloy-tuloy ang panawagan para sa pagpapanagot ng mga kurap at kasama dyan at nangunguna sa listahan natin si Marcos Jr. Siya ang mastermind ng kickback scandal, ng flood control scam. Hindi ka panipaniwala yung kanilang naratibo na kinasuhan ng plunder si Bonoan na DPWH secretary na bilyon-bilyon daw ang kanyang mga ninakaw at mga proyektong may anomalya. Kapanipaniwala ba ang kanilang narrative na si Bonoan lang yan? As alter ego ng presidente, hindi alam yan ng Pangulo na may ganyang sistematiko at malawakang nakawan ng pera sa DPWH. So maliwanag, no? Marcos Duterte. Marcos, singilin, kahit binasura ng impeachment,
tiyak natin magpapatuloy ang panawagan na yan, lalo na pagkatapos ng kanyang termino. Pagpapanagot kay Duterte, Sara Duterte, dahil sa unexplained wealth, confidential funds, yung kanyang mga pagharang para malaman ng katotohanan. Kasama dyan yung pagpapanagot kay Rodrigo Duterte dahil for crimes against humanity. At yung mga co-conspirators niya, led by Bato, at iba pang mga tokhang generals. At syempre, si Bato, arestuhin. Kasi nakakagalit na ang Senado, pugad ng mga corrupt, protector ng mga berdugo, kaya ang institusyon na ito. So, malinaw, no, mga kababayan, na itong usapin ng impeachment talagang may direktang kaugnayan sa mga sikmura at bulusan ng ordinaryo mamayan. Tama ba yun? Tama po, kasi hindi to away politika or away para sa eleksyon. Hindi lang to usapin ng rivalry ng mga political dynasties o sino may control ng majority, minority. Issue natin to. Issue ng mamamayan to. Kasi kailangan may managot. Kailangan makita at maaral at maunawaan ng mga opisyal na kapag ikaw ay nagnakaw, pwede kang parusahan, pwede kang makulong, no? Pwede kang ma-impeach. Kaya ang impeachment, ang pagpapakulong sa mga corrupt na senador ay issue ng mamamayan. Kasi gusto natin matiyak na yung pera ng bayan ay hindi nakawin at yung pera ng bayan na dapat sana ay para sa ayuda, social services, para sa ekonomiya, ay binubulsa lang pala ng mga kurakot na opisyal, no? Kaya ang nangyayari, pangit ang infrastructure, pangit ang transport system, kulang-kulang ang mga pasilidad sa mga gobyerno, ahensya ng gobyerno, kulang ang ospital, kulang ang eskwelahan. Kung yung pera na ninakaw, billions of pesos, ay napunta sa kapakinabangan ng mamamayan. Kaya hindi ito parang abstrakto lang na kaso na away ng mga politiko. Issue natin to. Tama, nabanggit mo. Total, nandun na ako sa huling bahagi mong, no? Issue ito ng bayan. Kaya, ano kaya ang maaari nating masabi sa ating mga kasama, sa mga nakikinig ngayon sa atin sa podcast, no? Imbitahan niya natin sila, baka may mga pagkilos tayo. Well, sana kasama tayo sa panawagan na kailangan ng mga senador pumasok. At the minimum. Nakakahiya, hindi ba ang mga manggagawa, no work, no pay. Ang teacher. Ang mga teacher, napakaraming paliwanag pa nag-absent. Yes, ang daming kailangan habulin pa nag-absent. Ito mga senador, halos kalahating milyon ang sweldo. Tapos Monday to Wednesday lang ang pasok. Last week nila ngayong week, ay nag-boycott pa ng session. Kahiya, hindi po ba? So, sabi ng Senate President Alan Cayetano, the Senate should be quiet. Ibig sabihin, ibo-boycott nila ang Senado. Quiet? Paano maging ang Senado ay quiet sa usapin ng kahirapan, usapin ng corruption, abuse of power? Hindi. Dapat taong bayan ay malakas at maingay na kalampagin ang Senado. Na simula ng trial ni Sara Duterte, arestuhin si Bato, pumasok kayo, singilin ang mga kurakot, kasama dyan si Marcos Jr. Ayun. So malinaw po mga kababayan, no? Hindi dapat quiet, no? Kundi dapat po tayo ay mag-ingay, kalampagin po talaga natin, hindi lamang ang Senado, no? Kundi yung mga ahensya ng gobyerno, particularly, syempre, ang Malacanang din, no? Dahil alam natin yung usapin ng pagpapanagot ay usapin talaga ng sikmura at alaman natin yan, no? Kaya muli, ako si Teacher Vlad, maraming salamat mo. Ako po si Mong Palatino, Secretary General ng Bayan. At ito po ang podcast po ng Bago Alyansa Makabayan. Ito po ang Tambayan, ang Talakayang Makabayan. Huwag niyo pong kalimutan, i-like, share, and mag-subscribe po rito. Maraming salamat. Buhay.